Simulan na ng laban mga kapatrol. It's game day again. Makakatapat mamaya ni Kai Sotto at ng Koshigaya Alphas ang kupunan ng Utsunomiya Brex para sa isang preseason game. As much as we wanted to post here the live feed ng game between Alphas at Brex, ay hindi talaga pwede dahil wala tayong rights to broadcast. Pero no worries mga Kai Sotto fans dahil meron kaming sagot yan. Habang sina Jason Tatum at Jaylen Brown, susupalpalin mga haters nila. Yan ang pag-uusapan natin in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Dahil ngayong araw na ang preseason game ng Koshigaya Alphas versus Utsunomiya Brex, ay balik na naman ang ating live streaming sa lahat ng mga laro ni Kai. Para sa mga naghahanap ng live streaming, ay pakiclick lang po ng live streaming link sa comment section sa baba upang makapanood ng live. So ano nga ba ang ating expectations sa laro ng ating idol at ng Koshigaya Alphas? Well, unang-una ay it is expected na malaking adjustment game pa ito para sa Alphas, considering na ito pa ang kanilang pinakaunang laro sa B1 League. And it remains to be seen kung sapat na ang kanilang mga ensayo, considering na ilang araw pa lang na kompleto ang team. Kaya napakalaking tulong ng preseason games dahil meron pang sapat na panahon ang Alphas na magkaroon ng mga adjustments in case hindi obra ang kanilang mga ginagawang preparasyon. Pero isa lang talaga ang inaabangan ko. Ito ay kung papaano gagamitin ni Coach Enzai si Kai Sotto. I'm very excited na makakita na titira na si Kai galing sa 3-point area. Not just one, not two, but many attempts from the outside. Inaabangan din natin ang mga inside play ni Kai. Ang tamang paggamit ng kanyang katawan at ang paggamit ng kanyang lakas laban sa mga banggaan at pisikalan sa ilalim ng basket. Maganda ring tingnan kung gaano kabilis ng adjustments ni Kai sa kanyang bagong team. And most importantly, ay makakakuha ba si Kai ng kanyang unang panalo sa Alphas uniform? At balitang NBA naman, back-to-back punterya. Jason Tatum at Jaylen Brown susupalpalin mga haters nila. Bukod sa misyon na maging repeat champions, may dagdag na motibasyon sina Jaylen Brown at Jason Tatum sa 2024-25 season. Siguradong susupalpalin ng tandem ng Boston Celtics ang mga haters, mga kalabang team na naghangad sa kanilang corona at ang NBA na rin. Sina Jason Tatum at Jaylen Brown ang bida ng ihatid ang Boston Celtics sa unang NBA title sa pool pa noong 2008. NBA Finals MVP itong si Jaylen Brown, pero inisnab walang imbitasyon sa Team USA na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Kinuha si Jason Tatum, pero limitado ang minuto nito sa Paris, bangko pa sa dalawang laro. Nasa Team USA din ang teammates nila sa Boston Celtics na sina Jrue Holiday at Derrick White. Sa The Bill Simmons Podcast, ibinuga ni NBA legend Charles Barkley ang narrative na hindi nabanggit ng iba. I think Jaylen getting left off the Olympic team and Jason not playing. They are the defending champs that's gonna take their confidence to another level. The NBA find a way to piece both of them off this summer? How about that? Only the NBA can do that. Let's piece off 2 of the top 10 players in the NBA after they're coming off a championship. Yan ang sabi ni Charles Barkley. Napatunayan ni na Jaylen Brown at Jason Tatum na kabilang sila sa mga pinakamahusay na duo sa kasaysayan ng NBA
sa loob ng kanilang 7 taon na magkasama. Well, maraming mga nagdududa sa kanilang kakayahan, but they are coming off a year kung saan pinangunahan nila ang Boston Celtics sa kanilang first NBA championship since the 2008 season. Sa kabila nito, maraming usapan ang umiikot tungkol sa parehong mga manlalaro ngayong off-season at hindi na imbitahan itong si Jaylen Brown na makipagkompetensya sa 2024 Paris Olympics para sa Team USA. Sa kabilang banda naman, si Jason Tatum ay nagkaroon ng limitadong oras ng paglalaro at hindi nakapaglaro sa 2 games ng Team USA. Natapos ni Jaylen Brown ang nakarang season na may average na 23 points, 5.5 rebounds, 3.6 assists, and 1.2 steals bawat laro, habang nag-shoot ng 49.9% from the field and 35.4% from the 3-point range sa 70 games. At si Jason Tatum naman ay may average na 26.9 points, 8.1 rebounds, 4.9 assists, and 1 steal bawat laro, habang nag-shoot ng 47.1% from the field and 37.6% from the 3-point range sa 74 games. At parehong nakapasok sina Jaylen Brown at Jason Tatum sa 2024 NBA All-Star Game. Habang ang Los Angeles Lakers, opisyal na ipinahayag nito ang pagkakasundo sa NBA veteran guard. Gumagawa ng ilang mga hakbang ang Los Angeles Lakers habang papalapit na ang pagsisimula ng training camp. Bago ang opisyal na pagsisimula ng training camp, opisyal na inihayag ng Los Angeles Lakers ang pang-sign nito sa veteranong NBA guard na si Jordan Goodwin ayon sa opisyal na pahayag ng koponan. Ang 6'4 veteran ay dati nang naglaro para sa Washington Wizards, Phoenix Suns at Memphis Grizzlies sa loob ng kanyang 3 season sa NBA. Wala pang ibinibigay na eksaktong detalye tungkol sa kasunduang ito, ngunit dahil puno na ang 15 standard roster spots ng Los Angeles Lakers, pati na rin ang lahat ng 3 two-way contract openings, malamang na ito ay isang non-guaranteed training camp contract na may Exhibits 9 at Exhibit 10. Ngayon, ang Los Angeles Lakers ay bumalik sa isang 21-man training camp roster, maximum na pinapayagan matapos nilang pirmahan at putulin ang dating 2023-24 two-way forward na si Alex Fudge kaninang umaga. Ang mga All-NBA stars ng Los Angeles Lakers na sina LeBron James at Anthony Davis ang namumuno sa 15-man standard roster ng koponan. Ang point guard na si D'Angelo Russell, shooting guard na si Austin Reeves, at forward na si Rui Hachimura ay bahagi ng inaasahang mga starter ni head coach JJ Redick.